Former President Rodrigo Roa Duterte, FPRRD. Ayan o, dapat meron ng kasama sa ICC. Dapat sinasamahan na ni Bato de la Rosa. Dapat may kasama na siya. Abay, ang report ng kailang pamilya. At saka yung propaganda ni Harry Roque, wala na yatang issue si Harry Roque. Abay, ang kanya sinasabi, butot balat na raw si Digong. Payat na raw. Abay, siyempre parang hindi mo nga yayat yan. Ina-stress talaga. Dahil isipin mo, dating matagal na mayor, 6 na taong presidente, tapos biglang nakulong. Nakaka-stress talaga yan. Normal lang po sa mga nakukulong ang nai-stress. Kasi yan po yung pinakamabigat. Walang nakulong na hindi nagsisisi. Walang nakulong na hindi nai-stress. Walang nakulong na hindi po nahihirapan. Talagang mahirap makulong. Kung doon ka nakakahit na yung sinasabing kulungan ni Duterte na parang hotel. Maayos, may air condition, malinis, lahat, kompleto siya. Pero nakakulong pa rin. Mahirap talaga yan. Siguro ang pinakamaganda dyan, ito naman idea ko lang, dapat samahan na ni Bato. Samahan na rin ni Sara. Samahan na rin din ng mga retired general na involved dyan sa crime against humanity or kasamang kinasuhan sa crime against humanity. Samahan na lang nyo para mabawasan yung stress. Kaya nai-stress yung mama doon, mag-isa lang siya Tapos minsan-minsan lang nadadalaw ng pamilya. Yung mga politiko nagpupunta rin sa ICC hanggang picture lang, hanggang sa labas lang ng building. Ni isang politikong hindi ka membro ng partido, hindi naman nakakapasok sa kulungan ni Digong kasi hindi naman pinapayagan. Kahit pa mga senator yan. Palagi ko, kaya nai-stress si Duterte kasi naiisip niya, bakit ako lang mag-isa? Hindi lang naman ako ang may kasalanan, hindi lang naman ako ang may gawa nito. Kaya Senador Bato, samahan mo na. At saka yung mga general na kasama dyan, di ba? Sabi ni Sara Duterte ron, 10 daw yata, 12 yung makita niyang listahan, kasama siya. Kasama siya at si Bato ang nangunguna daw sa listahan na sinasangkot dyan sa crime against humanity. Ay si Sara mismo may sabi niyan, hindi ako Marami sinasabi si Sara nung unang araw na magpunta ron Kaya palagay ko para mabawasan ng stress. Huwag masyadong ma-stress si Digong. Kasi may edad na siya, mahirap na i-stress. Depression yan. Pagka may edad na. Abay, dapat samahan na ni Bato. Samahan na rin ni Sara. Samahan na rin ng mga general at iba pang involved. Sinasangkot dyan sa human rights violation. Ay, di ba? Yan ang aking idea dyan. Total, may mga kaso naman kayo. Hindi naman ibig sabihin na kulong ka, guilty ka na Hindi naman ibig sabihin nandudun, guilty ka na, kalaboso ka na. Pag nandudun ka, bibigyan ka ng pagkakataon na humarap kayo doon sa trial. Na mukhang by September matutuloy na. Kasi ibinuhos ng prosecution team at mga complainant ang kanilang mga ebidensya at testigo. Ready na sila to fight trial. Hindi napigilan ni Attorney Nicolas Coltman. Mukha si Coltman itong pinakamaswerteng tao, $1 million yata ang kinikita nito kasi mga Duterte. Pero lahat naman petition at motion, reject. Binasura. Ang ICC, isa na lang ang natitira. Yun na lang pong issue ng jurisdiction. Ay yung interim release, malabo rin. Kasi wala naman yata tumatanggap na bansa. Kasi nga ang kaso ay mabigat. Paano mo naman kukuning turista at kukupkupin ang kaso ay crime against humanity. Ay sa ibang bansa, napakasensitibo ng isong yan. Crime yan Inakusahan kang lumalabag, violator sa pagkarapatang pantao. Sinong kukukup na bansang pagkaganyan ng record? Mabigat po yun. Yan ang posible, di ba? Diego Uy, salamat po. Maria Emirita Kawabukan. Thank you very much. Eduardo Bella, salamat po. Erickson, ano yun? Sol Mirano, tama ba? Hindi ba labo yata yung salamin ko? Anyway, Ruby Satin, thank you very much. Good morning, Nori Tupas. Ayan, So, alam niyo po, napakaswerte pa ni Digong dahil nga po sa kanyang nararanasan doon sa loob po ng ICC Detention Center. Sa totoo lang po, napakaswerte ni Digong. Alam niyo, siguro sa lahat ng presidente, sa lahat ng naging presidente ng ating bansa, si Digong po ang pinakaswerte na presidente. Alam niyo po kung bakit. Kasi kahit po sa dinami-dami ng kanyang mga kabulastugan, katarantaduan, kagaguhan na ginawa sa ating bansa, sa ating bayan, panggagago sa mga Pilipino at paggurgur sa mga inosenteng kababayan natin, hindi po siya napaparusahan dito sa ating bansang Pilipinas. 'Di ba?
masarap ang kanyang kulungan doon sa ICC. Meron po siyang sariling kama, lababo, palikuran at TV set. Wow! Yun kayang mga sabungero, may TV set kaya? Yung 6,000 na sinasabi ni Bato de la Rosa na collateral damage. Meron kayang meron kaya tong pagkakataon na mag-gym? Meron kaya sariling kama sa langit itong mga to? O kung nasan man sila? Yung bang 34 na sabungero, meron kaya silang pagkakataon na makapagbasa pa ng libro? Di ba wala na? Kaya napakaswerte ni Digong. Di ba dahil yung kanyang mga naperwisyo mga Pilipino, wala na pong pag-asang makabalik pa sa kanilang mga pamilya. Pero si Digong, kahit na naging butot balat, andoon po siya sa isang magandang kulungan na kung saan baka malamig pa nga doon, may air condition pa yun di ba? Masarap pa nga mga pagkain doon dahil Europe country yun, di ba? European country. At isa pa, tingin ko po, kaya namayat din si Digong dahil po, mas mabuti sa kanya ang pumayat. Sa totoo lang mas okay pa sa kanya na mamayat. Kasi po, kapag pumayat siya, ibig sabihin, di ba? Yung kanyang katawan, hindi po magiging apektado ng, kumbaga, yung high blood, high cholesterol, diabetes. Diba? Saka, hindi ako, alam niyo sa totoo lang, hindi ako naaawa kay Digong. Then, alam ko namang minomonitor po mayat maya ang kalusugan niyan. Mayat maya may tumitingin dyan sa pagtulog niyan. Kung humihinga pa. Pero dun sa mga kababayan natin, na mga sabungero, na mga EJK victims, wala na pong paghinga. Diba? Yun ang katotohanan, yun ang realidad ng buhay. Si Digong, mas masarap pa ang kalagayan ngayon kaysa sa mga kababayan natin na nasa squatter. Si Digong, matutulog, gigising, may kakainin. Hindi kailangan bumangon, magtrabaho, mga lakal, mamalimos ng mga tao na ibinaon niya sa utang. Kaya, ewan ko ba bakit yung mga DDS ginagamit itong naratibo na to. Lalong-lalo na ni Harry Roque. Abay sabi ni Harry Roque, kapag daw namatay si Digong, mamamatay din daw si BBM. Imagine niyo po yan, sinasabi ng isang pugante sa ating presidente. Kaya nagtataka ako, ba't parang ang bagal ng Interpol Diba? Dapat dito, tutukan na to ng Interpol, hulihin na. Dahil may warrant to pares na to Ba't hindi pa mahuli-huli ng Interpol? Nakipagtulungan tayo sa Interpol. Isinuko natin kagad si Digong sa Interpol. Tapos ang Interpol, bakit parang hindi yata kumikilos at hindi inuhuli itong si Harry Roque? Diba? Napakaswerte po talaga ni Digong. Ako talaga sabi ko, si Digong ang pinakamaswerteng presidente dito sa ating bansa. Siya po ang pinakamaswerte din na preso na Pilipino. Bakit? Ang sarap ng kulungan niya. Kahit nga yung mga preso na Pilipino sa ibang bansa, hindi nararanasan ang nararanasan ni Digong. Walang TV. Walang sariling palikuran. Walang sariling kama. Walang pagkakataon sa mga recreational activities. Diba, samantalang si Digong doon. Baka steak pa nga kinakain yan doon Saka ito. Etong atin pong ako naisip ko lang naman. Ito po kasing nakaraang mga panahon. Di ba nabanggit po yung patungkol sa fentanyl? Kapag ang fentanyl daw po ay ginagamit ng isang tao, wala naman daw po itong kumbaga hindi ka tataba. Walang epekto na tataba ka dahil sa fentanyl. Pero baka yung fentanyl kasi ginawang vitamins ni Digong.
Eh wala na siyang fentanyl ngayon. Kaya nangangayayat. So, sunod na ating pag-usapan dito naman po sa MA Pinoy TV. Uy, ito, magigiba kayo rito. Ang tindi nito, ha? General Torre, pwede na raw sa Senado sa 2028. Naku, maraming DDS na tataas ang kilay dyan. Paano na yan, DDS? Paano na yan, Duterte supporters? Ha? Ang may sabi nito ay si dating Senador Sonny Trillanes. Pwede na raw mag-senador. Pwede na raw sa Senado sa 2028 si General Nicolas Torre. Kasi kung di ako nakakamali, 19 months, o kulang-kulang na 2 taon pa ang natitira sa term ni General Torre as PNP, as general or official ng Philippine National Police, Director General. Kasi magre-retire, meron pong mandatory retirement pagdating ng 56 years old. So kung di ako nakakamali, 18 or 19 or 20 months na lang. O di ba? Ibig sabihin, bago dumating ang 2028 election, retirado na. O pwede na ngang tumakbong senador kung gusto. Di ba si Bato tumakbong senador? Marami na tumatakbong senador na pulis. Ayun ho ang tingin. Dahil daw sa qualification, tapang, galing, pagmamahal sa bayan, at pananindigan. Yan ang sinasabi ho ni Trillanes. Para mang overqualified. Ito raw ang kailangan natin na maging senador sa 2028, yung katulad ni General Torre na mayroong paninindigan at malasakit sa bayan. Ang galing ng endorsement ni Trillanes. Pero hindi ko naman sinabing inamin na at kinumpirm na ni Torres, ni Torre. Endorsement lang ito at sinasabi ni Trillanes na aking ibinabalita sa inyo. Kasi ako, naniniwala ako dito. Pagdating talaga sa kakayanan, kasi ano yan valedictorian yata si mula elementary, high school. Kung saan nag-aral yan sa Mindanao, for valedictorian yan si Torre. Tapos ang taas din ang kanyang grade yan sa Philippine National Police Academy. Kaya nga tuloy-tuloy ang matapang pa at may paninindigan. Kaya nga ngayon ay Director General na. So, hindi masama. Kung papasok sa politika, hindi natin mo alam. Itong aking sinasabi ni Trillanes, ay kung papasok sa politika, pwedeng mag-senador. Si General Torre. Kaya nga, paano yan mga DDS, ha? Ay palagay ko, isusuportahan ng tao. Ay may tapang at magaling Ayan matindi yan So, marami po tayong mga naging senador na galing po sa PNP like Panfilo Lacson, etong si Bato de la Rosa, kahit nga parang pulis patola naman tong si Bato, di ba? Naging senador. At yung iba po, meron pa mga sino pa nga ba yung meron pa isa galing ng PNP din, nakalimutan ko kung sino pa yung isa. Alam nyo po, kung sa pagiging senador lang, kayang-kaya ni General Torre. Bakit? Alam niya ang batas. Alam ni General Torre kung ano ang tama at mali. Diba? Maaring baka hindi kailangan sa senador na alam mo yung batas Pero dapat alam mo kung ano yung tama at mali. Kung ano yung tama para sa mga kababayan mo at kung ano yung mali para sa mga Pilipino. Katulad nitong si Robin Padilla, mali na nga, inilalaban pa. Diba? Kitang-kita natin kung paano niya bakuran itong si Sara, si Digong, at lahat ng mga kaalyado niya. Kitang-kita natin kung paano po itinatama ng mga senador na ito yung mga mali ng mga Duterte. Diba? Ito yung ito yung kailangan natin sa Senado, isang General Torre, na tingin ko mas matindi pa kay Panfilo Lacson. Si Panfilo Lacson po, nung ito ang naging nung nakaraang term nito as senator, siya po ay naging siya ang parang yung committee ng finance, parang siya ang may hawak, at wala pong korupsyon na nangyayari dahil nga po siya ang may hawak ng komite ng paggastos ng Senado. At yung pinatayo po nilang Senate building, yung bagong Senate building na napakaganda, modernong building, wala pong korupsyon dyan kahit piso. Ngayon, nakita natin kung paano manindigan ng isang Panfilo Lacson. Talagang ito'y nakagitna, walang kinakampihan. So, ito po, kung magiging senador si General Torre, abay hindi na po ako magtaka.
kung magkaroon ng powerhouse sa Senado. At talagang hindi po makakaporma ang mga kaalyado ni Digong at ang mga tuta ni Sara doon po sa Senado. Kapag may mali talagang ginawa itong mga magiging kasamang senador ni General Torre, sigurado ko, bebembangin talaga sila niyan. Sosoplakin sila niyan. Ngayon nga lang, di ba? PNP chief pa lang yan. Talaga pong pinapakita niya na ang rule of law. Pinapakita niya na bawal ang tamad sa PNP. Pinapakita niya na po kagad ang kanyang pagiging leader. Mabuting leader, epektibong leader, epesyente sa mga pagbabago na gusto niyang ipatupad sa ahensya. 'Di ba kaya yan po ang yan po yung talagang inahangaan ng mga Pilipino dito kay General Torre. Biruin mo, dalawang pinakamayayaman, mga makapangyarihan na tao dito po sa Pilipinas na ipakulong ni General Torre. Si Kibulok, nabubulok hanggang ngayon sa kulungan. Malabo ng makalaya. Lalo naman si Digong na naging butot balat na doon sa ICC. Diba? Hindi na po talaga makakaporma ang mga kriminal kapag itong si General Torre pa. Hanggang matapos ang term ni PBBM, baka pwedeng siya ang PNP chief na lang, di ba? Talagang hindi makakaporma mga kriminal. At pagdating ng 2028, pakandidatuin na senador o maisipan ni General Torre na kumandidato na senador, abay, Diyos ko po, landslide yan. Kahit ako, kakampanya ko yan. Buong Pilipinas, mula Batanes hanggang Hulo-Sulu, sigurado ko susuportahan ng taong bayan si General Torre dahil naipakita niya ang kanyang katapangan, paninindigan, at yung kanyang dignidad ay wala pong kapalit na halaga. Hindi kayang bayaran ng kahit sino. Di ba? Kaya nga lumabas itong si alias Totoy dahil nga mataas ang kumpiyansa niya. Mataas ang kanyang paniniwala kay General Torre na hindi to kailanman mababayaran ng kahit sino mang mastermind sa 34 na sabungero. Diba kaya po ako, talagang dalawang kamay, saludo kay General Torre. Talagang nung na-meet ko in person si General Torre, hindi ko nga po, parang alam niyo, nung kausap ko nga si General Torre, parang hindi siya, para siyang, yung parang matagal na kami magkaibigan. Yung parang nung nagkita kami, parang matagal na kaming magkakilala. Ganon ang aking na-experience kaya General Torre. Hindi ka ma-awkward dahil very down to earth, napaka-professional, at may kwela. Alam niyo yung may kwela sa bira yun yung parang leader na stricto pero meron siyang mga kumbaga parang pagbibiro na salita. Yung maano din siya. Parang kumbaga sa amin sa Bulacan, parang kengkoy din. Parang ang sarap kakwentuhan ni General Torre, lalo na kunwari yung mga kalokohan na kwentuhan. Mukhang hahagal pa ka ng tawa kasi very down to earth talaga, saka siya, magiliw po nakausap, magiliw sa tao. Hindi siya isnabero. Kaya alam niyo po, kung maging senador man si General Torre, isa tong malaking banta sa mga gumagawa ng illegal dahil gagawa ito ng mga batas. Kumbaga, yung meron na tayong mga existing na batas, mas paiigtingin pa ng isang General Torre. Kasi alam niya kung ano yung butas ng batas Alam niya kung ano yung lapse. O lapse ba o lapses? Sa batas na nagawa noong 1987 Constitution ba? Kumbaga, kayang-kaya niya po na maging legislator. Dahil nga po, nakita na natin kung paano siya maging law-abiding citizen, maging law enforcement na leader,
at maging legislator. Nako, swak na swak sa bangayan si General Torre. Pasok na pasok sa Senado. Sigurado ko baka mas marami pa tong makuwang boto kaysa kay Bongo. Kaya sakan ako, pag naging senador to si General Torre, baka magdire-diretso to for president na 2028 senador. Baka 2028 tapos 2034. Baka magpresidente yan. Iboboto ko pa rin yan 2034. Pagdating ng kung hindi man 2034, 2040. Baka magsenador yan magpresidente yan si General Torre o vice president. Naku, ang daming susuporta. Kaya umanda po yung mga illegalista at mga gumagawa ng katarantaduhan dito sa Pilipinas, mga lumalabag sa batas. Magpakabait na kayo. Merong BBM na handang parusahan ng mga gumagawa ng illegal. Meron tayong PNP chief na talagang pinapatupad po ang batas. Kaya mahirap, kaya mayaman ka, pag lumabag ka sa batas, papakulong ka. Meron po tayong mga bagong mayor at mga mayor ng Maynila, mayor ng mga iba't ibang lugar at mga gobernador na talaga naman pong sumusunod sa direktiba ng ating Pangulo. Nako, diba? Walang puwang na dito po sa ating bansa ang mga mga gumagawa ng mga katarantaduhan. Kaya po ngayon mas feel na safe po ang mga Pilipino kaysa noong nakarang administrasyon. So yun lamang po. Maraming salamat Sir Mike Abe sa yung video na aking nireaksyonan, sa mga impormasyon na binibigay mo sa amin. At maraming salamat po sa lahat ng mga tropa pips natin na nanonood at sumusuporta dito po sa ating channel. Support niyo po din ang ating kaibigan na si Sir Mike Abe. Walang fake news, Mike Abe Opinion at MA Pinoy TV dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Mamwa chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.